Hello, good day. This is Pastor Angelo Jose Galan. What I will share with you today is about four wonderful opportunities. Sa Romans 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. So kay pakyes mo ng tao, nakasala man siya, nahilayo siya sa himaya sa Dios. Nahilayo siya sa iyang relasyon sa Dios. Ang Diyos naghimo pamaagi para makaduol ang tao sa iya. Nahayopat ka wonderful opportunity na gibuhat ang Ginoo para ang tao makaduol kaniya. Ang una diha nga opportunity nga to pag-isgutan karon ang the encounter opportunity. Ang oportunidad nga mahimamat ug makatagbo nato ang Dios. Ingon ang Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." No, so kung atong pangitao ng Ginoo, ingon diha ang pulong sa Ginoo nga ato siyang makaplagan. Kung pangitao nato siya. Buti pa sabot, pwede day nato makaplagan ng Ginoo. Pwede day ta maka-encounter sa Ginoo. Muna isa ka opportunity na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Ingon ang Bible sa Luke 15, no? Verse 11, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a far distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up, went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servant, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate." There is a Luke 15 verse 11 paingon sa verse 24. Mali nato makita nga ang amahan grabe ang iyahang gugma sa iyahang anak. Now, bisa pag ang iyahang anak, dako kayo sala sa iyahang, naghatag yapon siya opportunity sa iyahang anak. Sa dihang ang iyahang anak, nagbalik sa iyaha, bisag dako kayo ang sala ang iyahang anak. Iya lang gihapong gidawat ang iyahang anak. Nakigtagbo lang gapon siya sa iyahang anak. Ang kanindot ani nga story, ato pagidiring makita nga ang father mo'y nagdagan, paingon sa iyahang anak. No? Pero ang anak, nag-decide siya nga muuli siya, pero layo pa siya, gitanaw na sa iyahang amahan. O ang iyang amahan, nagdagan, paingon sa iyaha. This is the story of an encounter opportunity. Inga na gihapon ta, no, magpalayo man ta sa Ginoo, sa unsa nga klase sa sala, unsa kadako ang ato ang sala. Ang Ginoo nagahulat lang nga dihang mobalik ta sa iyaha. Nagahulat lang ang Ginoo nga moduol ta sa iyaha. Kung mutawag ganita sa Ginoo, mobalik ganita sa Ginoo, muadto ganita sa Ginoo, ang Ginoo mao'y makigtagbo kanato. Ang ikaduha nga opportunity
mao ang reconciliation opportunity. Ang anak, gipangayo man niya iyang bahin, iyang iwaldas ang iyang kwarta. Di ba? Siya ang nakasala. Wala na siya yung mabuhat sa iyang kaugalingon. Nakita niya, wala siya pagkaon, pobre na kayo siya. Wala na siya maduulan pa. No? Pero yun siya, mubalik ko sa akong papa. Mahimo na lang ko dito nga ulipon. Mahimo na lang ko nga sulugoon sa akong papa. Pero makita nato dito nga pagbalik niya sa iyang papa, no? Layo pa siya, gidawat na sa iyang papa. No, ang nakita nato diri, ang gusto ganin niya, mahimo na lang siya nga sulugoon sa iyang papa. Pero wala siya gihimo nga sulugoon sa iyang papa. Ingon diha ang Luke 15 verse 20. So he got up, went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and filled with compassion for him. He ran to his son. Ingon ang Bible, dagan siya paingon sa iyang anak. Wala siya nagdagan paingon sa iyang sulugoon. Ingan na gihapon ta. Kung mubalik ta paingon sa Ginoo, mudagan siya paingon sa tuwa nga anak lagi hapon ta, dili ta sulugoon. Ingon ang Bible sa 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So nga na tadawaton sa Ginoo. Mga ilang tagpasaylo, no? Ipasaylo ta sa Ginoo. No, makita nato diha, no, nga gidawat sa amahan ang iyahang anak. Anak lagi hapon siya. Dili siya isa ka sulugoon. Wala gitanaw sa amahan ang iyahang sala. Ay katulong opportunity mo ang restoration opportunity. No? Makita nato diri nga wala lang niya na encounter ang father. Wala lang po diri nga naka-reconcile siya sa father. No, makita pagid nato diri nga na-restore siya paingon sa father. Restoration. Ingon ang Luke 15 verse 23. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Nakita nato na pagbalik niya sa father, na ay celebration, na ay restoration. Ingon diha ang father, bring the fattened calf and kill it. Let's celebrate and have feast. Ingon ang verse 24, for the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Kita nato diha, no, he was restored sa iyang position. He was restored as a son. Ingana ang amahan pod nato, ingana pod ang Ginoo nato, no, iyatang tawagon nga son. No, may makatawag ta siya sa iya Abba, Father. No, ingon ang pulong si Ginoo sa Romans 5:8. But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Makasasala pa ta, ipakamatyan na ta si Ginoo. Nanuman, He wants you and me to be His son and daughter. Ang atong deserve, kung magunahuna lang kita sa atong deserve, ang atong deserve punishment. Pero ang God the Father, iyang gihatag iyang bugtong anak para bayaran ang atong mga sala. We are restored to God. Na-restore ta diha si Ginoo, dili unsa atong mabuhat, kun dili unsa iyang gibuhat para kanato. Ang ikaupat nga opportunity mao ang the provision opportunity. Provision opportunity. Pag mubalik ta sa Ginoo, ibalik niya atong pagkaanak, ibalik po niya iyang provision. Kaning anak nga nagpalayo siya sa iyang ginikanan, ikuha niya iyang bahin, iyang iwaldas ang iyang bahin. Pwede unta nga wa kay puangod nga anak, wa kay pulos nga anak, imong giwaldas ang imong bahin. Pero pagbalik niya sa iyang papa, gidawat sa iyang papa, gitagaan siya balik sa provision. Ingon diha ang Luke 15 verse 22. But the father said to his servant, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandal on his feet. Ang paingon, bring the best robe, ibalik sa iyahang position as a son. And put on him, put a ring on his finger. Put a ring on his finger. Nagsulti lang siya, gitagaan siya balik sa authority. Gitagaan siya balik sa authority. And sandal on his feet. Nakalakaw siya pagbalik sa provision sa father. No, ang servant magtiniil. No, pero ang anak magsulob og sandal ang anak sa iyang panimalay. Kaya nga na siya,
no ang amahan iya gibalik, gi-restore niya pagbalik sa iya. Ingana po na nga tong amahan kung mobalik ta sa iya, ang iyang financial nga provision iya po ihatag sa tuwa. No, di kita pasagdan sa tuwa ang amahan. Mao na nga karon nga adlaw, no, nindot kayo nga masabtan na to nga naadi upat ka opportunity nga gihatag sa tuwa ang Ginoo. Na despite na kita nakasala, naghimo ang Ginoo pamaagi para kita makabaton ani nga upat ka opportunity. Sa itong upat ka opportunity, ang unang opportunity, the encounter opportunity. Ang ikaduwa nga opportunity, the reconciliation opportunity. Ang ikatulo nga opportunity, the restoration opportunity. Ang ikaupat nga opportunity, mao ang provision opportunity. Magampo ta. Father, thank you for what you have done in my life. Salamat to God. Nga sa dihang mubalik dahil ko sa imuha. Sa dihang muduol ko diha sa imuha. Sa dihang manawag ko sa imuha. Ikaw di ay Ginoo. Lord, imo dahil kong tagaan ng opportunity na makik-enkwentro kanimo. Tagaan ko na mo opportunity na makik-reconcile diha sa imuha. Tagaan ko na mo, Lord God, ng opportunity nga ma-restore diha pagbalik sa imuha sama nga usan nimo ka anak. Tinuod gyud nimo nga anak. Ug ang ikaupat nga opportunity, the provision opportunity. Mabalik ako ang pagkaanak o ako magalakaw ko diha sa imong provision. Magalakaw ko, Lord, diha sa imong promise. I-provide nimo ang akong panginahanglan. Salamat Ginoo. Angay kadaygon ug angay kapasidunggan. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen.